Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Guys, eto na. Parang ano to eh. Parang 3D versus Class G. Dalawang kampiyon ng Motus na pinaglaban or naglaban sa flip top. Ngayon naman, Joss versus Dave Denver. Dalawang kampiyon ng FRBL na naglaban din sa flip top. 'Di ba? Masasabi nating ito yung best stage na maglaban sila eh, 'di ba? No doubt, ito yung best stage na maglaban sila. Pero syempre, mas maganda pa rin or okay pa rin naman, okay pa rin naman na maglaban din sila dun sa mga liga na pinanggalingan nila. Pero ito yung pinaka best stage na maglaban sila at sa mga di nakakilala guys, Joss 1 up 4 champ sa FRBL at si Dave Denver naman 1 up 2 champ. So yung 5 kampiyon na FRBL, I mean 6. Hindi, 5 lang pala. Yung 5 kampiyon ng FRBL nasa flip top na. So meron silang 6 champions doon. So yung 6 nandito na. Yung 5 nandito na, sorry. 6 champs, yung 5 nasa flip top na. Raffian, Dave Denver, Lord Manuel, Joss. Yung pang 5 champion na si Treb, wala pa. Then yung pang 6, si Vicente. So ayun. So sa tingin ko uulan ng FRBL champion references. Sa tingin ko ganun doon maglalaban tong dalawang to eh. Pero syempre, mga kampiyon yan, hahanap yan ng ikalalamang nila sa isa't isa, pagiging creative, ano-ano yung mga references na gagamitin nila para mas madominan nila yung bawat isa, 'di ba? So ganun yung magiging labanan. So, wag na natin patagalin, guys. Champ versus champ, Joss versus Dave Denver, game. Hindi na sila nag-coin toss, pinili ni Dave Denver na mauna. Pumayag naman si Joss. Tangina. Shoutout sa kanilang pareho. Yeah. Pakinggan natin. Tignan lang minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Zoning 21, Dave Denver. Pagkatapos ko sa Korte Suprema at sa Judge Shay Matulan, ay isusunod tong Diyos, ibabaon din ang sukdulan. Okay. Kaya ihanda ang pagdinig sa mga barang pambugbugan. Pero di nyo na kailangan pumili, kundi OJ, kita nyo naman ako sa Supreme Court maipagpukpukan. DOJ. Pero kaya din ba maipagpukpukan itong Diyos? Hindi. Malabo kang lumibel para. Kahit mag-excel pa, magagawa lang maipagpukpukan itong pating pag hinampas ko. Hammerhead nga! Tingin mo pare, threat ka? Okay. Tingin mo pare, Hammerhead, pating. Okay. kahit mag-excel pa, magagawa lang maipagpukpukan itong pating pag hinampas ko. Hammerhead nga! Tingin mo pare, threat ka? Tingin mo pare, threat ka? Iwak nga ng estilo niyan. Pating daw siya sa underground. Putang inang kawirduhan. Pues ibabalik kita sa dagat kasi hindi ka para dito man. Oo, ako maglulubog ng Diyos sa tubig parang binabautismuhan. Huwag ka na
kita sa dagat kasi hindi ka para dito man. Oo, ako maglulubog ng Diyos sa tubig parang binabautismuhan. Ayos yun. Ganda lang reference niya. Napanood ko yung ano na yun. Tuwing Holy Week, di ba? May mga ganong palabas sa TV. Napanood ko yun. Huwag ka na umasa sa panalo. Ako'y tinetesting lang ni Amo. Kaya kahit idaan mo pa sa lalim, ako'y hindi mo malalamon. Sinadya niya lang talagang ibigay ako sa pating para makita kung kaya ko bang makaahon. Okay. Ano puro ba pating? Ang isinalin sa aking tema? Pues sa pagbunot ng baril ito ay sound trip sa iyong tenga. Kitil na yung pating yan ay burado sa eksena. Kasi matapos itong bagamit Glock, maririnig nyo na sirena. Kahit maging alagad pa ng batas itong criminology graduate, wala pa rin bilang yang kasali. Ika'y wala pa rin sinabi. Ako'y maikipagsagutan lang sa PNP kung pag-usapan natin, pare. One-dimensional laban sa Pag-usapan natin. well-rounded. Okay. PNP, pag-usapan natin pare. Yung segment yun ni Batas. Yun yung segment ni Batas sa YouTube channel niya. Wala pa rin sinabi. Ako'y maikipagsagutan lang sa PNP kung pag-usapan natin, pare. One-dimensional laban sa well-rounded. Kaya talagang yung written panggera. Habang mga banat niya, puro bar-oriented, parang may meeting sa selda. Sa battle makitid, Bar-oriented. pahihin ng titik at di rin mabenta. Ako yung may gigil sa sining matitindi lyrics ang imprenta. Kaya naman sisibakin ka. Kahit umasta ka pa na Kristo, tugga bundok, katangahan na ilalagay sa nicho. Lahat ng sumasamba sa kanya mapapaawit. Yan ay tribute ko na Jinchong. Kaya sa burol netong Diyos, puro maririnig nyo Hillsong. Okay. Panay buhat ng bangko kasi wala pa daw talo. Pues iyong streak, hihinto namin. Ano mang standing netong Diyos mapapaupo. Ito'y trip to Jerusalem. Hihinto namin. Ano mang standing netong Diyos mapapaupo. Ito'y trip to Jerusalem. Ayos. Siya daw yung batang pinalaki ni Smaglas. Kwento mo sa pagong. Kala mo ako ay matatakot? Galing sa smag tas puro gun bars? Kung hindi ba naman gago? Pare hindi ka puputok. Kahit may bilang man yung amo. Kasi kung galing nga sa smuggler tong di baril, ibig sabihin di yan lisensyado. Ibig sabihin, parehas tayong galing flood. Yeah. Pero alam nyong mas barubal to. Matapos kong magpaulan, ngayon baha hatulan to. Ika'y Diyos-Diyosan lamang pare. Mas matimbang kaharap mo. Di kakayanin ang bigat kahit na mapasanto. Marami mang believer itong Justin. Di makakaporma yan sa lyrics. Siya'y dinistrong ka ng maigi. At tandaan mo lagi, Justin, pidistroma mo tong Didi. Okay. Matamlay pa si Dave Denver dito. Umikot yung round 1 ni Dave sa patings, sa Diyos na Kristo, 'di ba? Pating, hammerhead, lulubog sa tubig, baha, flood, kampiyon. Yun yung mga narinig kong mga angulo na ginamit niya. Pero pinakababad na angle ni Dave Denver para kay Diyos, yun nga yung pating sa underground, tas yung Diyos, no? Okay, slow start si Dave. At may mga okay naman na siguro may dalawa na masasabi kong haymaker siyang na-deliver. Pero the rest inconsistent pa eh. 'Di ba? Feeling ko maayos yung delivery ni Dave. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-disregard o hindi natin pwedeng sabihin na madumi yung performance niya. Hindi. Malinis 'yon. Okay, malinis, naitawid din ng maayos. Pero ang naging highlights kasi is nag-focus si Dave sa sa dalawang angulo. Yun yung pinaka-highlight eh, 'di ba? So nabanggit ko nga kung ano yung mga pinaka-gamit na angulo na ginamit ni Dave sa round 1 niya. Sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit
kung bakit hindi niya nakuha or mabagal yung facing ng round niya. Yun lang. Tignan natin sa 2 and 3 kung makakabawi si Dave. Pero sa round 1 niya, malinis naman yon, okay naman yon, average kumbaga. Pero sa tingin ko kayang-kayang talunin ni Joss yung ganong round ni Dave eh. So, yun. Round 1. Pakinggan natin. Joss. Bawi doon, puki ng ina mo. Narinig niyo yung mga banat niya, tol? Masasabi niyo bang hindi rin rich? Magbabanggit ako ng isa, ha? Ano yung winning streak? Tangina ka. Kaya sa mga nagpadala dito galing Baras, ito'y di na uuwi. Puro pating nilaban nyo naman sa pira ng bungi. Tangina mo, may blue ka sa dila, tol. Nagyaki ka pa. Nagyaki ka ba? Sa wakas, dumating na ang araw na hinintay ko para mambenggang matindi. Kaya makinig ka ng maimprentag ang iyong tenga marindi. Sa iyong sistema ko ibibenta ang mga temang may silbi. Tipong handa ka sa iyong pyesa pero sa pyesa ko hindi. Ako'y mag-aanyong tulay. Puta. Simple, no? Pero sugat yun. Ang simple nun, pero tangina sugat yun, men. No? Pakinggan nyo yun. Sa iyong sistema ko ibibenta ang mga temang may silbi. Tipong handa Handa ka sa iyong pyesa pero sa pyesa ko hindi. Ako'y Solid nun. Men, appreciate ko yun. Game, tuloy tayo. anyong tulay sa iyong pyesa pero sa pyesa ko hindi. Ako'y mag-aanyong tulay para pagtungo mapaaga tila mga basyo ko ay ang magtuturo sa'yo paalam di porkit nakatayo buhay. Ito ay parang burol sa gana. Mali kang binangga kapatid, ako ay matigas pa sa puno ng nara. Ako ay leading mamen ang katangi. Ano'y pambihira usapang sining lang din. Tang ina mo. Ang taos feeling king, goddamn, walang ang bayang mapakita dahil kung CD or king, siya'y madali lang na masisira! CDR King. Tangina may CDR King din na reference si Joss dito. Inform ko lang kayo guys, katatapos ko lang reviewin yung Vicente Don Rafael. Kita nyo yun. In-explain ko yung CDR King line doon or yung CDR King na reference ni Vicente. Tapos ngayon meron din siya dito si Joss. Ang taos feeling king, goddamn! Nagugustuhan ko yung flow ni Joss. Na gumagawa ng sariling beat yung flow ni Joss. Walang ang bayang mapakita dahil kung CD or king, siya'y madali lang na masisira! Sorry, pero kailangan kong ulitin yan. Pinangga kapatid, ako ay matigas na ilang mga basyo ko ay ang magtuturo sa'yo paalam di porkit nakatayo buhay. Ito ay parang burol sa gana. Mali kang binangga kapatid, ako ay matigas pa sa puno ng nara. Ako ay leading mamen ang katangi. Ano'y pambihira usapang sining lang din. Lupit oh. Tang-enang yan. Feeling king, goddamn, walang ang bayang mapakita dahil kung CD or king, siya'y madali lang na masisira! Tang-ina mo. Flip top game! Wala nang mas tugma pa dyan kundi click-lock, bang! Slip ng bang! Steal lang, chain! Patayin hanggang hindi niya na mapilang pain! Tapos Aray! ilang days bago matagpo ang chill at straight! Ang tungo niyan, one direction, malali ang pain! Putang ina mo! Putang ina mo. Putang ina mo. Woo! Ulit. Tangina, Diyos. Anong ginagawa mo sa buhay? Flip top game! Wala nang mas tugma pa dyan kundi click-lock, bang! Slip ng bang! Steal lang, chain! Patayin hanggang hindi niya na mapilang pain! Tapos ilang days bago matagpo ang chill at straight! Ang tungo niyan, one direction, malali ang pain! Putang ina mo! Time!
mong ihambing dito sa kinukumpara sarili lagi kay Jose Rizal? O di ba napaka-nerdo? Pero saan ba namatay si Rizal? Di ba sa mga bala din pagpuego? Kaya magdasal ka na, batang Rizal. Di mo ko madadaig sa sulat. At kung doktor ka talaga, pagalingin mo mag-isa tong mga iiwanan ko na sugat. Kasi lagi niya sinasabing siya si Rizal. Putang ina, ano bang astig kay Rizal? Sige, bukod sa mas makapal bigote niya kay Sayad. Wala! Baka nga ako ngayon yung World War sobrang LT. Biruin nyo, nakikipagbarilan na tayo sa labas. Si Rizal nagpo-post lang sa FB, bading. Kaya kung tingin mo, astig ka bilang Rizal, bobo ka nga men. Kung naniwala ka sa sinabi nilang kaya mo kong wasakin, binigyan ka lang ng supremong taga Cavite. Bilis tumodo ng hangin. Kaya tinapat sa Andres Bonifacio na sa tondo ng galing. Kapit ka dito. At ang pinagkaiba natin, kung ang kwento mo'y maaga mong pagpanik sa antas nung naging maboka, kwento ko'y malaasong na Tang ina nung Andres na galing sa tondo. Sumasakit ulo kay Diyos. Hayop ka, Diyos. premong taga Cavite. Bilis tumodo ng hangin. Kaya tinapat sa Andres Bonifacio na sa tondo ng galing. Ina. Ayop. Kapit ka dito. At ang pinagkaiba natin, kung ang kwento mo'y maaga mong pagpanik sa antas nung naging maboka, kwento ko'y malaasong na mas astig pa sa bagong tahina lonta. Oo, si Rizal at Bonifacio, hindi tropa. Sa amin may barel at espada. Hindi Rizal na play safe lang, sabay hatid ng litanya. Sa amin dahas hanggang ngayon tumatawid ng distansya. Epektibo mula Espanyol hanggang Pamilya Diskaya. Ay! Hindi Utang nakakayanin ina ka. Sa aming dahas hanggang ngayon tumatawid ng distansya. Epektibo mula Espanyol hanggang Pamilya Diskaya. Hindi nakakayanin ng sulat, batang Rizal. Kailangan natin gumanap sa kalsada. Baliwala mga sulat mo, di marunong magbasa mga buhaya. Baliwala mga sulat mo. Hindi marunong magbasa mga buhaya. Diyos, tama na. Hindi, tatagal yung video natin, Diyos eh. Pag ganyan kalakas yung mga binibitawan mo eh. Natin gumanap sa kalsada. Baliwala mga sulat mo, di marunong magbasa mga buhaya. Tangin, lakas. Ako criminology graduate, totoo. Pero hangarin pag-asa. At hanggat hindi pa ako polis, ako'y bahagi ng masa. Tangina. Tangina, may kanta nga kaming laban sa korupsyon eh. Kasi harap-harapan na kinunan. Ito Rizal lang to sa battle, pero sa SOCMED walang hanas yan sa lipunan. Kaya anong mukhang iyaharap niyan sa ama ng katipunan kung simpleng mga bala ng baril para sa bayan na gawa niyang talikuran? Ngayon, history repeat itself. Huwag kang magmaang-maangan. Ika'y hanggang tala-talata lamang laban sa pangkalahatan. Hindi umulit nakaraan, mali ka nang napag-aralan. Dahil tong Rizal ngayon, pinatay ko ng harap-harapan. Harap-harapan. Paniit! Putang ina mo! Ang napag-aralan, amang laban sa pangkalahatan. Hindi umulit nakaraan, mali ka nang napag-aralan. Dahil tong Rizal ngayon, pinatay ko ng harap-harapan. Paniit! Putang ina mo! Tangina mo, Diyos. Tangina mo, Diyos. Kaliwat kanan yung goosebumps sa'yo, men. Fuck. Pwede ba natin ulitin yung kay Diyos? Yung round 1 ni Diyos? Tangina, round 1 pa lang yun, no? Ilang minutes pa lang yung video. 13 minutes pa lang yung video. Ang tagal na natin. Pwede ba natin ulitin yung round 1 ni Diyos?
Hindi, ulitin ko na lang to ulitin ko na lang to off cam. Pero tangina. Sorry kay Dave, Dave, alam mo, no? Alam mo 'yan. Isa ka sa mga sa underground league is si Dave Denver, isa yan sa mga iniidolo ko, lalo na sa FRBL. Si Dave, siya yung unang-una kong nakilala siya yung unang-unang MC. Hindi, si Blaser pala. Sorry, si Blaser pala ang unang-unang MC na kumausap sa akin sa SOCMED. Pero sa live, si Dave Denver. So, di ko makakalimutan yun. Kaya, shoutout kay Dave. Isa yan si Dave sa mga naging tropa na rin, underground. Kaya, ayun. Pero, sorry Dave, pero yung round 1, sobrang layo ng agwat. Sabi ko nga, yung round 1 ni Dave Denver, umikot sa 2 main angles or 2 main references. Diyos at pating. Diba? Doon naging highlight. Although may mga lines or may mga references si Dave na nababanggit, pero ang pinaka-highlight talaga or pinakamarami niya nagamit or na-stretch niya yung dalawang angulo na yon. So, although sabi ko nga it's an average performance pa rin, pero yung pinakita ni Diyos, man, sobrang colorful, sobrang tindi, sobrang lakas, sobrang daming haymakers or room shakers. Hindi ko na iisa-isahin lahat, 'di ba? Alam nyo kung gaano kalakas yung round 1. At in my own opinion, gusto ko siyang ulitin ng buo. Yung walang pause, gusto ko siyang ulitin ng isang diretso. Pero gagawin ko na lang yun after ng review natin. Goosebumps, man. Goosebumps everywhere yung round 1 ni Diyos. Kaliwat kanan, tangina, tayong balayibo talaga. Yung lalo na yung fuego, pinatay ng harap-harapan. Andres ng tondo. Hindi ba? Ang dami. Masakit yung ulo ko sa kanya. Pero perfect. It's a 10-7, sorry. Pero it's a 10-7 in favor of Diyos. Malayo talaga yung agwat nun. Sa punchlines, tangina, sobrang iwan si Dave Denver doon. Sorry, pero that's, ano lang tayo, honest review lang tayo. So, Diyos yung round 1, 10-7. Exciting kung ano pa yung ipapakita ni Diyos sa rounds 2 and 3. Yun yung image na nabuo niya dun sa round 1. 'Di ba? Ang ganda ng round 1. So, ang tanong is, ano pa yung ipapakita ni Diyos sa rounds 2 and 3? Okay? Dave Denver, kailangan niyang bumawi. Siya daw yung mo! Panilis! Putang ina mo! Game! Siya daw yung Bonifaciong de Barel! Sabi na itong matabel, mas makikita nyo si Bonifacio na mapupunit ang papel! Tangina mo! Pansin nyo, kung may original na rap yan, ito dami account. Mula gun bars, maging English at mag-construct din ng rounds. Proud na proud maging duple ka. Puta, grabe naman. Kaya anong silbi ng pagbibitbit mo ng AK at rifle sa battle kung sa flip-top secondary ka lang? Kaya Okay. aasta ka rin na big dog, pare mapapas lang ka lang. Kung sasakmal, tapyas ang nguso, pagkataga ko ng tabak, di na magagawa pang tumahol, tumpuro gaya ang alam. Kasi paano pa makakarap-rap itong Diyos kung ginawa ko ng kabang? Raf Diyos Kabang. Kilala nyo ba si Kabang, guys? Yung aso. Yung aso na aksidente. Or di ko alam kung ano yung kwento. Parang may niligtas ata yung aso na yun. Or somewhat. Basta nawala yung panga niya. Nawala yung panga. Wala yung Diyos. Wala yung Diyo. So yun yung reference na ginamit ni Dave dito. Si Kabang. Yung aso na walang panga. Di mo mauko
agawa pang tumahol. Taas ka rin na big dog. Pare mapapaslang ka lang. Kung sasakmal, tapyas ang nguso. Pagkataga ko ng tabak. Di na magagawa pang tumahol. Puro gaya ang alam. Kasi paano pa makakarap-rap itong Diyos kung ginawa ko ng kabang? Ay, wait lang. Hindi pala ano yun, hindi pala pangayon na tanggal kay Kabang. Yung upper pala. Yung upper ano niya. Hindi Joe. Hindi Joe yung nasa taas. Sa tingin ko yun. Correct me if I'm wrong. Di mo maokopya si Wilson. Kahit piliting maging hardcore pa. Si Wilson, bola yon. Ikaw mukhang half-court ka. Pag tinitignan ko yung mukha mo, para akong nanonood sa lumang TV. Putala, boss. Pag hinahawakan ng girlfriend mo iyong face, para siya naglalaro ng tablet, Diyos. Sobrang square ng pagmumukha mo, gusto ka na sponsoran ng Box and Dose. Sagad sa Boplex tong bitch. Puro pang low class yung spit. Better go back to sleep pag di pang combat yung hits. Ako mahusay sa delivery, flow, jokes, wordplay, talagang concise yung skills. Square ka lang pero di mo kayang tapatan yung four sides of me. Kaya kahit triplin mo, Diyos, ako'y hindi mo mailalaglag. Tong taga-Tondo, Manila'y madali lang maipapagpag. Walang tira yung sinasampa ni hindi nga makitaan, Brad. Hindi ka complete package kahit mukha kang balikbayan, Bugs. Okay. Isa kang... Okay, tangina. Isa kang taga may... Comedy yun, Dave, ah. Dapat tinuloy na lang niya, hindi na siya nagpalata eh. Tangin na, mapapabilang tuloy siya kay ano, EJ Power. Sino-sino yung mga pumiyok doon. Di ba? Gago. Isa kang... Sorry. Tangina. Isa kang taga Maynila na umaasta na negro. Di ba sablay yung disenyo? Tangina neto, feeling black tas kontrolado ng moreno. Tangina Manila. Motus. Alam nyo ba duwag tong pendeho? Kasi ganito mga linya nito. Sige, tirahin nyo lang yung airmat ko. Di naman ako takot madamay siya sa battle. Ginagawang shield yung nanay para wag siya yumabato. Gago. Parang teenage pregnancy kasi magulang sumasalo. Diyos ng tondo, tas kinulang sa tapang. Teenage pregnancy, magulang sumasalo, okay. Siya yumabato. Parang teenage pregnancy kasi magulang sumasalo. Yeah. Diyos ng tondo, tas kinulang sa tapang. Puta, wag ka mag-inaso. Paano ka naging mesaya kung nagtatago ka sa mesaya ng ina mo, tang ina mo? Tutal ayos lang sa'yo maita siyang nasasaktan. Pupuntahan ko siya ng madaling araw di para gisingin bagkos. Tahimik ko siyang papasukin sa kwarto at paghahampasin ko ng dos. Por dos at ihilahin sa harap ng salamin at pagsasasaksakin ng walang tigil yung boss. Hanggang makita niyo yung ina ng Diyos maging Bloody Mary, yan aking 3 a.m. thoughts. Nung ina mo! Piyakan puta. Nung tinira siya ni Jonas about sa pagbibigay ng rep, nagrebat siya kay Vicente. Nung tinira siya ni Katana sa pagcha-champion niya, nagrebat siya kay Pamoso. Kabobohan mo, likas pre. Parang sinapak ko yung mukha mo, tas kay Anigma agumante.
Isa lang ibig sabihin nun, nanunuot sa yung banat kahit di Mm. naman maamin. Kaya Yeah. binabanggit pa rin ni brother kasi nga yung sugat ay malalim. Kaya kung i-address mo pa yung mga banat ko next battle, tumatak sa'yo yung angle. At kung magre-rebat ka ngayon, ibig sabihin natuto ka lang sa akin. Time? Ay, gibitin. Almost, hindi. Diba, 3 minutes na yung round ni Dave, pero mas okay kasi to eh. Mas malakas to compared dun sa round 1 niya. Kaya feeling ko bitin. Tsaka lap trip yung mga piyok moments ni Dave dito. Tanginang yan. Kasama ka na kay EJ Power, Dave, sa mga next na compilation. Okay? So, ayun. Di hamak na mas malakas yung round 2 ni Dave Denver compare sa round 1. Mas kalat yung mga angulo at references na ginagamit niya dito compare sa round 1 na ang highlight na angulo lang is 2. Pagdating sa round 2, kalat. Mas maganda yung atake, mas maganda yung timpla, mas maganda yung approach ng round 2 ni Dave. Halo eh. 'Di ba? May mga wordplay, may mga jokes, 'di ba? May mga punto at yun, direct kay Joss yung mga atake niya. 'Di ba? Yung 3 AM thoughts, yung basta marami siyang mga okay na linya dito. Kaya masasabi kong mas malakas yung round 2 ni Dave compare sa round 1. Okay, so Joss, pakinggan natin. Exciting yung kay Joss kasi nakapag-iwan siya ng isang magandang round kanina sa round 1 eh. So, ang tanong, ano pa yung ipapakita niya? Dapat mas malakas or dapat mapantayan niya yon. So, game. Tangina eh, no? Ang angas nito, nandadamay pa ng muka. Kala mo naman mananalo sa face-off. Gago ang wak ng dura mo. Ikaw nga eh, maganda na punchline mo ha. Pero ang lungkot mo pa rin, gago. 3 AM thoughts. Ginangin mo nga yan. Nakita niyo bumanat niya ngayon? Kung paano niya dinidiin yung punto? After ng punchline, tangina biglang nanginginig sa dulo. 3 AM thoughts. Mawala ka sa Korte Suprema. What the fuck? Ano yan? Para kunwari electrifying? Pastar ka sa pumipili? Tuwing patapos na punchline mo, gaganon ka? Para kang umihi. Wala na kasing alam gawin, kaya simula dati corny na, di kaya mag-jokes, kaya kay Kilan naugaden forte niya. Tapos eto, tatalo sa akin, anong alam mong pobre ka? Hindi ka dark horse ulul, one trick pony ka! Laban niya sa Siren ng Nice Den, gumawa ng rhyme scheme na pang fightman. Tangina yung utak kong maayos sa line niya na wala na sa alignment. Tanginang tubong round trip, puro parang Macklemore. Hampasin kita parang chopping board. Hampasin ulit kita parang badminton, back and forth. Tangina mo, badminton, back and forth. Tas gusto mo million views? Puro kakatangahan mula pag-enter gang ender. Dapat nag-choke ka na lang, mas maigi pang imimik si Cancer. Kung parang ka na lang sa iyong tinig, remember. Kung puro simili si Dave, malabong magkamili si Denver. Ulit. Si Cancer, kung parang ka na lang sa iyong tinig, remember. Kung puro simili si Dave, malabong Simili. magkamili si Denver. Okay. Okay. Oo, mapaviews, manopera. Kung puro sus lang ang tema, malabong makapagpa-amuse kung nakakaduda ka repa. Kung puro wordplay at pagmamalinis ay tus na ang letra, bibenta lang yung murang linya mo kung puts pa ang meta. Kasi nagpipiling mali. Kasi nagpipiling malinis tuwing nag-iingayan siya ng mga titik na lanta habang standing ko at bihis ay may tindig na handa. Kaano man yan kadumi, isa lang tinitiyak dyan sa record ko, hindi ikaw magbibigay mantsa. Ito isa. Di ba sabi mo kay Blaser? Nagpa-picture siya kay Boss Arik after event kaya nakuha siya sa flip top? Di ba? Sabi mo! Okay naman sana yung pangpataw. Atay ka. Okay naman sana yun pampataw. Kung hindi mo sana to pinost noong 2023 at ang caption, malay mo, balang araw. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Tangina,
Open yarn? Gusto pa holding hands? Pero welcome naman journey mo sa flip top, Dave. Salukin mo to ng open arms. Pare-parehas lang kayo. Nakita ko yung ano na yan, post na yan ni Dave. Tagal na yan? Gusto pa holding hands? Pero welcome naman journey mo sa flip top, Dave. Salukin mo to ng open arms. Pare-parehas lang kayong sip-sip. Nakalimutan mo na agad na para bang ang bilis lang nun. Bago ka sana mang-asarsa na ginawa mong mag-delete kangkong. Kulang ka sa bilis, my bitch. Di naalala san dinahantong na tumulong sa DDS Chinese na karaang administrasyon. Kaya anong naglaban sila ni Blaser ng finals? Nagtatalo, sino daw yung God? Mga nagsasalitang gago. Tanga, sasambahin ko lang kayo kapag naka-Adidas na ako. Ang totoong God, tahimik lang. Di madalas maaninag ka mo. Nagpapaawalang yalang sa battle pag Diyos nagpapakitang tao. Kaya tong gago sa laban nila ni Blaser, tong DDS ay guilty. Puro sigaw na siya daw ay niluto doon sa may GC. Bias naman daw yung host pati judges, kaya yung hype GG. Tong DDS walang kawala, nagawa na lang ICC. Tang ina mo! ICC DDS, tang ina. Sabi ko nga sa inyo, kare-review ko lang ng Vicente Don Rafael eh. Parehas na anggulo ah. DDS saka ICC, may ganong anggulo si Don Rafael kay Vicente kanina sa review ko. Oh, paano ka mananalo doon? Puro kakadayaan. Nag-play ng ambulansya sa cellphone ng puta, tapos pinipilit niya may dumaan daw talaga. Tapos nag-peking freestyle. Yun ay Wex DD. Puro na nga to pandaraya, gusto pa mag-MVP. Pero alam nyo pinaka-ironic na nakita ko dun sa LCD? Nagre-reklamo sa lutuan siya tong nakaasa sa MP3. Kaya round mo na, boy MP3. Panoorin natin siya mag-vibrate tuwing matatapos tumula. Iwagayway kanyang bangs at magalatanos yung muka. Oras sa para makinig, piling kalakas ang gumura. Pero tanong, anong pakiramdam nasa rounds naman ng kalaban mauga? Tong ina mo, lokos. Bibigay ko pa rin kay Diyos yun eh. Kay Diyos pa rin yung round 2. Magkaiba sila. Ito ikaklaro ko lang. Siguro, naka-apekto kay Dave Denver yung yung pagiging paus niya sa tingin ko. Kasi hindi niya fully ma-deliver yung mga verses niya eh. Sa tingin ko sa tingin ko naka-apekto yon. So, malakas yung round 2. Malakas yung round 2 ni Dave. Sabi ko nga, mas malakas, di hamak na mas malakas yung round 2 niya compared dun sa round 1. Dahil mas marami siyang mga effective angles, mas marami siyang effective punchlines for Joss na kumokonekta. Mas well-rounded, mas litaw yung pagiging well-rounded. Mas marami siyang mga punchlines, mas marami siyang mga punto na tumatama. So, di hamak na mas malakas tong round 2 ni Dave. Kaya bibigyan ko siya ng 9 points. Laki ng laki ng jump, no. So 9 points for Dave Denver. So kay Joss, sabi ko nga sa inyo, nakapag-iwan kasi si Joss ng isang magandang round. Kaya ang tendency, inaabangan siya, kaabang-abang yung rounds ni Joss. At sa tingin ko, nakuha niya pa rin eh. Okay? So 1 and 2 ibibigay ko yun kay Joss. Tangina, uulitin ko lang, walang bias, walang shit na ganapan dito. Parehas ko itong nakakausap sila Joss at Dave. Yet, kahit itanong nyo sa kanila, nakakausap ko to parehas, nakaka-chat ko to parehas. Si Joss pa nga nagsabi sa akin na abangan ko tong laban nila eh. So, basta, nakapag-usap kami sa Messenger, abangan ko daw tong laban nila. At, ayun, para sa akin, dikit yung round 2, pero mas pumalo kasi yung mga punchlines ni Joss compare kay Dave, kasi mas nadi-deliver ni Joss ng full power yung mga lines niya, unlike kay Dave Denver na parang pinipigilan niya, pigil, kasi nga sa siguro
presence of mind na baka naiisip niya baka pumiyok pa ako, baka mas hindi ko ma-deliver na maayos. Feeling ko ganun yung tumatakbo sa isip ni Dave, kaya medyo na kinakapos sa DN yung mga na-degenerate niyang mga punchlines. So ganun, feeling ko ganun sa delivery nagkakatalo, sa aggression nagkakatalo. Kitang-kita mo yung aggression ni Joss. Yung kay Dave naman, yes, aggressive siya pero pigil. Effective yung mga punchlines ni Joss, effective yung mga references ni Joss. Kay Dave Denver sa round 2, effective, yes, no doubt. But sa tingin ko, pigil talaga sa pag-deliver. Kaya hindi natin gaanong maramdaman yung full power ng impact ng pinaka-punto punchline haymaker ni Dave. Pero nevertheless, maganda pa rin yun. Naitawid niya pa rin yun, respeto. Pero sa tapatan ng round 2 sa gabing to, I think Joss got this one. So 10-7 sa round 1, 10-9 sa round 2, and that's 20-16, up by 4 points guys si Joss. Round 3. Para daw ang MP3. Sabi na itong piling malalim. Pakina kung ako parang MP3, ikaw PM3 kasi barbecue. Naglabas pa ng screenshot. Tangina nito ang bobo. Nagpagawa pa ng tarpaulin para lang makakuha ng boto. Tangina mo. Pasensya na. Sinabihan niya yung mga taong wag gayahin si Vicente na kantot tigang dahil nakabuntis ng maaga. Kasi nga daw dapat yung pamarisan na kaya hindi pa nag-aanak kasi nag-iipon para sa maayos na future. Ayos naman yung ideya. Pero sa kabilang banda, gumagawa sila ng grupo niya na makanta na pang thirst trap at kantutan mga tema. Aba teka, sinabihan mo si Vicente ang kantot tigang sa harap ng madla para may respeto ang malikom. Tapos yung mga kanta nyo, puro pang thirst trap. Kala mo di ka dyan matitisod? Sabay wag muna sila mag-anak, pagandaan ng future. Sino ang yung pinapaikot? Kung yung makanta nyo nga, isa sa mga dahilan ba't maraming Pilipinong malilibog. Okay. Isipin nyo, sinasabihan niya yung wag muna mag-anak, pag-isipan ng future ng maigi. Tapos makakanood kayo sa social media ng magjowa, background music kanta nila, nagsusubuan ng tite. Kailangan muna mag-ipon. Iba't pag kumakantot ka, puro ka withdrawal. Sarap mo sampalin ng edits. Nangangaral ng taliwas tapos pinapalakpaan nyo pa. O di ba napaka-epic? Sinabihan lang kayo mag-ipon, etong puro withdrawal, binigyan nyo na ng credits. Mga lyrics niya sa kanta. Killing that tight pussy, mala adult film paggabi. O hindi. Panoorin mo kung paano ko sisirin, pagitan ng hita mo. Tapos si Vicente pa kantot tigang. Kinang ina, grabe to. Diyos-Diyosan na malibog, putang ina mo rapido. Barrio Rabich, kapos kaalaman. Practice what you... Gago. Parehas nilang pinako si Rapido. Barrio... Ayun na, parehas nilang pinako. Barrio Rabich, kapos kaalaman. Practice what you preach. Diyos ka pa naman. Daming sinasabi sa judge pag di siya binoto. Umiyak nung di binoto ni Nikki. Umiyak nung di binoto ni Vicente. Sinisigaw niya pa ng todo. Tanggapin mo na lang, bobo. Kasi paano sila maniniwalang ikaw ang Diyos kung pinupuna mo mga di boto? Okay. Daming kuda pag di siya binoto. Huwag ganun timawa. Dapat tol itama. Ano mang maging desisyon, tanggapin mo ng maluwag parang pantalon ni Plasma. Unang banat niya sa 1 minutes. Unang banat niya sa 1 minutes. Tumawag sa akin siya. Gago. Tanggapin mo na maluwag parang pantalon ni Plasma. Gago. Okay. Maluwag parang pantalon ni Plasma. Unang banat niya sa 1 minutes. Unang banat niya sa 1 minutes. Tumawag sa akin si Arik. Yo Diyos, kailangan mo sumikat. Bla 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 bla.
Putang ina mo, sinungaling! Tipid nga yan mag-chat eh, tapos magkokol pa. Ay, sos! Diba? Paawat ka, boss! Tsaka 80s yan si Arik, paano yan tatawag Pag sa Diyos. Yeah. Yung mga banat mo, Laos! Mga banat mo, Laos! Pasensya akong kinapos. Pinakita ko lang sa'yo, Jay, na wala kang skills kahit nakalaban mo, boy, paos! Kung ikaw tinawagan ni Arik, ako chinat lang. At tunay itong mga sasabihin. October 25, Diyos, game, yan ang eksaktong diniliver. 3 niyan chat, yun ang hudyat. At alam nyo namang sa Bible it was written na may mamamatay na Diyos pagkalapag niya ng 3 p.m. Jin 1 Shaleni. Ano nga bang meaning? Sige ating alamin. Sa wikang Chinese, patay sa akin itong nagmamagaling. Kaya san man venue ganapin, ikay si Baksan mandalin. Di lang kita pinatay sa harapan ng incheck, ikay binadibag sa Mandarin. Sa Mandarin, Sa okay. underground pa lang, nangyayanig na. Inuuga mga contender. Oo, sa small room ako yung the big one. Kaya yung mga banat ay room shaker. It's all your fault. Kaya may nasira na naman. Gamit rimang malaman. Sa linyang tinahinya, tila di pa di natalaban. Sa isang ligaman kabilang kitang milya ang lamang. Di ko na masyado bilanggit pinagkaiba natin bilang champion. Pinakita ko na lang. Okay. So, that's his round 3. Mahirap magbigay ng ano dito, ng conclusion sa round 3. Kasi, round 3 ni Dave, feeling ko, same dun sa round 2 niya. Okay, pakinggan muna natin siguro yung yung round 3 ni Joss. Hang ko muna yung round 3 ni Dave, ha. Ihang ko muna. Joss tayo, pakinggan natin. Hoy, lumapit ka dito, putang ina mo. Tang ina mo, Dave! Hindi ka matikas! Yung mga kanta kong inaasar mo ang dahilan kung ba't nung namatay tatay ko, hindi ako nag-post ng Gcash! Putang ina mo, post ka ng Gcash. Para sa akin, tol, syabulero ka. Yung mga kanta lang yan. Kung kantutero ka. Di ba? Kinanginan to. Mga angle mo, tol, madaya. Kung talagang nakokontrol ka ng kanta, nung narinig mo si Badang, ba't di ka nagtanim ng papaya? Putang ina mo. Game. Kasi underdog na naman daw yung Diyos na taga-Tondo. Kaya sa mga comments sabi, bro, you're cook. Lalo na bumilib sa kanya si Looney nung nireview na siya ng open book. Pero lagi naman panis yung mga dude eh. Lalo pag kumonekta na tong loaded hook. Partida siya yung taga Rizal pero masanay ako ma-overlook. Hindi ko kailangan ng papuri, tang ina mo. Puso lang sa bawat art ko sa. Ikaw para kang above sa Facebook. Lahat ng nag-good luck sa'yo, ina-heart mo pa. Totoo. Pero gets ko na. Ba't sabi nila, medyo pareho tayo? Sabi mo, parehas tayo birthday. Sabay tayo pinanganak. Patay na tatay natin. Sira ulo. Parehas pa daw dope mga antics. Sira ulo. Pero nung namatay tatay ko, pinag-igihan ko, ikaw nag-choke ka kay Calix, tang ina! 1K na ng tip, nabawasan pa oh. Abuloy na, naging abo pa. Wakaka. Nag-choke kay Calix. Di ba panalo siya dun? Panalo siya dun kay Calix eh. Sa ano yun second sight. Yung pit style sa TIU Theater. Panood ko yun Kahit na anong gawin mo. Ako nung nag-champion ako, hindi ako nag-choke, tol. Guess what? Nag-champion ako sa inyo. At yan ang pinagkaiba natin. Ako Diyos kasi timeless. So look who you are turning against. Ikaw di ka pa pwede maging current God kung laging nakaasa ka lang sa current events. Ang proof, last zoning.
Tangina, hindi ko to makakalimutan. Porket sa QC ginanap, lahat kayo nagbars ng Katipunan. Oo nga Tangina eh. nyo. Ngayon, Mandarin, di ba? Tapos sasabihin mo, creative ka? Ulul! Tanga ka nga sa elements. Tsaka di ka advance mag-isip, tol, nakikipag-unahan ka lang sa reference. Nagkabarilan sa kanila sa Rizal, wala pang ilang buwan. Marilaki, road rage. Ngayon na naman, Lilindol, the big one. Marilaki, road rage. The big... tangina. Tanga ka nga sa elements, tsaka di ka advance mag-isip, tol, nakikipag-unahan ka lang sa nakikipag-unahan ka lang sa reference, di ba? Marilaki, road rage. The big... putang ina mo. Naku po. Wait, give me 10 seconds. Tsaka di ka advance mag-isip, tol, nakikipag-unahan ka lang sa reference. Marilaki, road rage. The big one, putang ina mo! Okay lang kahit nag-joke ako, talo ka pa rin, gago! Pero joke lang, di sila magre-react kasi nga alanganin na yung bobo. Ano pa sabi mo kanina? Tangina mo ka, ha? Gago ng joke. Tangina mo para sa akin, tol, wag kang maarte. Ikaw parehas patay tatay natin, at least bago mamatay tatay ko, nag-aral yun ng karate. Bubugbugin tatay nun sa langit, tatay mo, gago. Kung naging basketball player pa tatay ko, ang kasing galing nun, si Abando. Kaso karate, tinalo tatay mo sa taekwondo. Tangina mo, panis. Mga round 3 ng tanga no? Bibigyan ka ng mga angle na nakakalungkot para makuha niya yung atensyon ng judge. Wow! Nakakaawa. Gago, bilang sa mga battle rapper ay ang mga salita na yan, nakakatawa. Nakikita ni Arik nagpi-freestyle ako, tolo. Kasi nga, magaling sa written, magaling pa sa freestyle, gago. Ikaw magaling ka lang magsulat pero bobo ka sa mga ganitong trato, sa mga ganitong akto. Kasi ang lame netong tanga. Ngayon, pag nakalaban niya pa, marami ng angle yung mga susunod sa kanya. Ngayon, sino pang tatapat niyo sa akin? Putang ina, tuloy-tuloy to. Boy, hindi ito matatapos. Parehas tayo taga-flood pero karir ko lamang ang aagos. Ano, tangina mo? Ha? Sino mas Rizal sa atin? Ikaw, tumatalikod ka eh. Ako, tol, Andres Bonifacio lang, nakikipaglaban ng itakan. Kaya itong champion nyo ngayon, nakalimot. Partida ako pa yung nakalimot. Ako yung makabagong Andres Bonifacio. Na para kay Rizal, tangina mo, tatagain kita sa likod. Ngayon pinatunayan ko na, round 1, round 2, planado to, tol, kinain ko writtens mo. Ngayon sabayan mo ako sa freestyle ngayong round 3, tanga. Hindi ka aabot sa akin kahit mag-bungee jumping ka pa. Ganun ako kataas, tol. Yung multi ko, mitikuloso. Ikaw, yung ipin mo, may blue, may green, tsaka may itim na oso. Tanginan to, may tinga, bungal. Tapos ilalaban nyo sa pating. Lahat kayo sa Diyos mapapaamin. Dahil pag nilaban nyo yung pating sa bungal, isa lang ibig sabihin yan. Hindi niya ako makakain. Time! Zoning 21. Tayo dyan. Pinahirapan ako ni Diyos. Pinahirapan ako ni Diyos mag-judge sa round 3. Hinang ko nga yung round 3 ni Dave eh. Kasi nahihirapan akong hindi ko alam kung fuck. Nag-choke si Diyos. Putang ina. Okay. Eto. Hindi ko alam kung may mag-agree or may magiging kaparehas ako na nahatol sa battle na to. Pero ano lang to. Dalawa lang to. It's either all 3 rounds kay Joss or first 2 rounds kay Joss. Tapos yung round 3 tabla. Ganun lang yun. Ganun lang ang decision doon. So, first 2 rounds na-explain ko na sa inyo. Hindi na natin babalikan yon. Sa round 3, sabi ko nga sa inyo, yung round 3 ni Dave Denver, feeling ko same doon sa round 2 niya. So, parehas. So, hindi na natin
medyo matagal na yung nagiging isang movie na naman tayo. 53 minutes na tayo. So, feeling ko yung 2 and 3 ni Dave magka-level. Same performance, same delivery, same elements, basta same. Nagkakaroon lang talaga ng problema si Dave dito sa boses niya, sa delivery niya kasi paus nga siya. So hindi natin maramdaman yung pinaka punchline, yung pinaka impact. So tayo nag-a-adjust. Diba? Papakinggan natin yun na papakinggan natin at kahit pa paano ma-distinguish mo naman na yun na yung punchline eh. Pero hindi nga natin na papakinggan yung full power ng linya na yun. So nevertheless, 1, 2, 3 ni Dave kahit pa paano consistent naman siya. Pinaka worst lang niya na round sa akin siguro yung round 1. Then 2 and 3 magka-level na. Kay Joss naman, tangina yung round 1, katay na agad eh. 'Di ba? Ang layo ng agwat noon. Parang 10-7 yung nilagay ko doon, 'di ba? 10-7 yun, guys. Tanginang yan. Hindi na natin kailangan pag-usapan yung round 1 ni Joss. Matik yun. Joss yun. Sobrang makulay ng round 1 ni Joss. Round 2, dito nagkaroon ng Lilo, ng konting difference. Siguro, kung ikukumpara ko siya sa round 1 ni Joss, mas maraming mga punchlines, mas maraming mga room shaker, haymaker yung round 1 ni Joss compare sa round 2. Pero para sa akin, nakuha pa rin ni Joss yun. Yung round na yun. Sa dikit na paraan. Kasi mas kumonekta si Joss, mas nararamdaman natin yung impact ng mga references at mga ginagamit niyang angulo para kay Dave dahil sa aggression niya at sa boses niya. Mas nadi-deliver niya ng full power. Unlike kay Dave na yun nga parang half of his power lang eh. 'Di ba? So para sa akin, Joss pa rin yun pero mas dikit. 10-9. Kaya binigyan ko ng 20-16 ang first 2 rounds. Then sa round 3, mahirap eh. Pwede nating ibigay kay Joss yun kasi na-overpower pa rin ni Joss yung sulat ni Dave para sa akin kahit written yun. Or pwede nating itay. Dahil nga written format to at nagkaroon ng choke. Ang choke is biggest sin yan eh ng sa battle eh. So sige. Para maging patas tayo sa dalawang MC, bigay natin ng tie yung round 3. So unang-una, round 3 ni Dave Denver, sabi ko nga same doon sa pinakita niya sa round 2. Kaya bigyan ko ng 9 points to. Yung kay Joss, to be honest, nakapag-pondo na si Joss eh. Napondohan na niya yung round 3 niya sa first half. So ibig sabihin, para sa akin, even mag-choke siya, feeling ko enough na yung first half eh. Sa tingin ko lang naman. Pero, yun nga, sobrang na-blackout siya doon. Ang ginawa niya, nag-freestyle siya. At yung mga freestyle na yun, syempre on the spot yun. Hindi mo rin pwedeng i-disregard yun eh. Props doon sa freestyle. Even para sa atin, enough na yung first half ni Joss para tapatan yung round 3 ni Dave plus yung freestyle na para sa akin mas mabilis yung connection kasi ano lang yun eh 1-2 lang yun eh, mas tumatama agad yung punchlines, 'di ba? So yun yung explanation ko, pero ayokong ibigay kay Joss yung round 3 kasi nga nadapa siya dun. Nag-gets nyo yung kontrapelo? Di ba ang hirap? So, pwede nating, uulitin ko lang. Hahaba tayo guys. Pero, gusto kong i-explain yung side ko sa round 3. Kasi, either way siya eh. Kung sa mga ibang nanonood, hindi sa akin, syempre ako lang naman ang nagre-review ng battle na to. So, opinion ko lang to. So, sa iba, baka may iba silang opinion. Pero, para sa akin, 50-50 talaga yung round 3. Mahirap siyang bigyan ng decision kasi yung round 3 ni Joss, kahit na nag-choke siya, hindi siya kumawala, hindi siya bumitaw at naging mabilis yung pag-generate niya ng mga lines para makabuo, makapagtahi. 'Di ba? Yung level of difficulty as a freestyle
freestyler, mahirap yun na makakapag-construct ka ng ganito kabilis, mararay mo siya ng ganito kabilis, effective at tumatama. Props dun, 'di ba? So yung level of difficulty, men, A+ yun para sa akin. At aminin nyo man o hindi, effective pa rin yung round 3 ni Joss, yung freestyle na part, 'di ba? So ang hirap i-disregard dun eh. Kaya para sa akin, pwede ko talaga siyang ibigay kay Joss sa round 3. Pero ito yung hindrance o ito yung hadlang, ito yung iniisip ko. Ang unfair nun para kay Dave na isang malinis na round 3. From round 2 to 3 consistent na itawid niya na maayos, may mixture of elements pa rin, 'di ba? So mahirap siyang bigyan ng hatol. So gustuhin ko man magbigay ng all 3 rounds Joss dahil effective pa rin yung freestyle niya kahit na nag-choke siya dun sa round 3. I want to be fair para sa judging na to. So syempre ile-less pa rin natin yung choke na yon. Bigay natin tabla. So ayun, yun na lang yung pinaka-hatol ko. Tie for round 3. I can't give to Dave Denver yung round 3. Sorry. Even nag-choke si Joss kasi ang pinantatapal ko dun, effective yung freestyle ni Joss. 'Di ba? Kaya I can't give to Dave Denver this round kasi nga effective yung round 3 ni Joss. Hindi ko rin kayang ibigay kay Joss yung round 3 kasi nga nag-choke siya. Pero still effective. Magulo, 'di ba? Kahit ako mismo naguluhan ako doon, pero gusto ko siyang i-explain sa inyo hanggang sa gusto ko siyang i-explain sa inyo sa paraan na mas maintindihan nyo yung pino-point out ko. Sana. Pero ayun, nevertheless, rounds 1 and 2 Joss para sa akin, then round 3 tie. So that's 9, 10 and 9, that's 28 points for Joss. Then kay Dave naman is 7, 9 and 9. That's ilan yun? 7, 9 and 9, 25. So 25 to ano ba score ko? Puta. 9, 10 and 9, 28. So 28 to 25 Joss ang boto ko para sa battle na to. First 2 rounds Joss, round 2 tie. Yun lang. Dave Denver versus Joss. Mag-ayos pang beses Yeah, para yeah, sa yeah. kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng urado, 3, 2. Mag-ayos tayo lahat para kay Dave Denver. Shoutout sa Rex sa aking Leon, sa Rex Pandaw naman. Linya-linya, Usag Brand, Digit DPH, RNP, Abilis Labon, Don Tadea, Ryan Baquero, Green, Recto, Cruz, Boss Jack, Channel, Dave Curicor. Sa asawa ko kay Apple Mate, sa mga kasama ko, yung kagrupo, RNP, Franklin Picanya, at sa sa fraternity, Kapatagan Unit Chapter yun. Kahit pause, nakachamba tayo, yeah! Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay Dave Denver. Para sa akin, round 1, magandang panimula ni Joss. Talagang sobrang lupit. Talagang parang pinaghandaan talaga ng matindi yung round 1 ni Joss. Tapos round 2, masasabi kong tabla. Tapos round 3, yun, medyo lumaylay dahil nga na-choke si Joss. Pero okay lang dahil nag-freestyle siya. Pero ibibigay ko pa rin yung boto kay Dave Denver. Ayun, kung mapapanood nyo to online, sana isa tong battle na to para mag-push sa inyo na manood ng live. Grabe, diba? Dave Denver versus Joss. Si Joss, sa tingin ko, naka-epekto ng malaki sa kanya. Ay, kay Dave, yung boses niya, no? Pero sayang kasi ang ganda ng mga haymakers niya, laging sunod-sunod. Magaganda yung wordplays niya, maganda yung punto na tatawid niya. Kaso lahat yon nandun din kay Joss Tapos mas lamang pa siya sa energy at aggression. Yes. Totoo. At mas effective siya sa crowd. At ang sarap, ang ganda lang na naitatawid niya yung punto at the same time, ang sarap pakinggan. Kaya para sa akin, lamang dun si Joss, all 3 rounds kahit naman nag-choke siya. Congrats.
Tipsy D all 3 rounds. Diyos na kahit na nag-choco. Sayang dat pala pinush ko na yung all 3 rounds ko. Si Tipsy D sana yung kaparehas ko na naboto all 3 rounds. Nagustuhan ko yung pinupunto ni Tipsy D. And parehas kami ng doon, pinupoint out. Sa kanila pareho. Boto ko Dave Denver, yun. Round 1, pinakaklaro na nakuha ni Diyos. Pinakamalakas na round Yes. for this night so far. Pero hindi ganun kaiwan kasi maraming punchlines pa rin na pumasok si Dave Denver para sa akin. Yun, sa preference ko, although sobrang lakas nung round ni Diyos, meron pa rin palag yung round ni Dave Denver. Round 2, binigay ko kay Dave Denver na hindi ko alam kung kahibla or konti, pero yun, yun, parang comparable kasi yung pagbaba ng energy or hindi, ng material ni Diyos. So, mas umangat si Dave Denver Talaga? ng konti. Round 3, yun, sobrang solid din ng material ni Dave Denver, especially nung patapos na sunod-sunod. Yun, para sa akin, yun, sayang yung kay Diyos kung nakompleto niya siguro. Kaya pang mahabol or at least kung pumantay siya, pwede kong ibigay sa kanya. Pero, yun, commended yung effort niya sa freestyle niya pero hindi niya naabot yung nilamang ni Okay. Dave doon sa round 3. So yun, Dave Denver. Tabu. Ako isang bumoto kay Joss kasi Okay. first 2 rounds pa lang busog na eh. Oo nga first 2 Time rounds. schemes, flow, ganado siya mas di pa nakatulong yung medyo hirap sa boses si Dave Denver. Although para sa akin sobrang lakas nung round 3 ni Dave Denver. Yes. So, parang di ko rin kinount as choke yun parang wala lang. Diba? Naging average na round na lang siya although Diba? Sabi ko sa inyo Pare-pares kami ng pino-point out sa round 3 ni Joss yung freestyle niya doon na kahit na nag-choke siya, parang hindi nga nag-choke kasi nga effective pa rin Diba? So ito naman yung pino-point out ni Marshall. maganda yung start ni Joss. So 2-1 Joss. 2-1 Joss. Di ko alam kung paano niya binoto yung round 3 pero sa tingin ko tinabla niya yun. Diba? So si Marshall yung kahit paano kapares natin. Hindi, wala nang cut-cut to. Makinig kayo. Yo, teka lang. Binasi ko to sa overall performance. Sayang, para sa akin, Diyos talaga sana yon kung hindi siya natisod doon. Kaso yun nga, wait lang. Yun nga, round 1 para sa akin, binigay ko kay Diyos. Sobrang laki ng lamang niya. Laki talaga ng lamang niya doon. Flow, punchlines, haymaker, talagang para sa akin, mas nakuha ni Diyos yun. At kay Dave Denver naman, feeling ko, nag-ano pa lang siya kumbaga, papainit. warm up pa Yes, lang siya papainit. para sa akin. Round 2 naman, sobrang gahibla lang para kay Dave Denver dahil yung mga unang rebat ni Diyos ay para sa akin hindi ganun Tumatama. naging effective kumpara sa ginawa ni Dave Denver na pagpunit ng sedula, ang ganda nun. Then round 3 dito ko na binase dahil ang ganda ng panimula ni Diyos. Din, Yes. Bandang dulo, gitna, talagang nag-ano na siya na bandang gitna, doon na siya natiso. Then yung kay Dave Denver, tuloy-tuloy at malinis na performance. Kaya para sa akin, binigay ko kay Dave Denver, sobrang props kay Diyos sa ginawa niyang freestyle at walang dead air na nangyari. Oo. Congrats, walang cut. Tipsy D and Marshall ang dalawang bumoto kay Joss at yung dalawang yon same kami ng gustong iparating sa inyo or gustong ipaintindi sa inyo. So ayun lang. Natuwa ako kasi akala ko wala akong magiging kapares na opinion or na boto sa mga live judges natin. Pero tangina sino yung mga kapares natin? It's Tipsy D and Marshall. Nakakatuwa lang. So yun, I think 1 hour yung review natin dito pero sa tingin ko sulit siya kasi na-explain ko naman yung mga gusto kong explain at napakinggan ko rin naman yung live judges na bumoto kay Diyos at
pares naman kami ng naging punto. So, ayun lang. Pero tangin na, props kay Dave Props kay Dave. Pero para sa akin, Diyos yun. Okay? So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.